Bonjour! Hi, this is Vanessa. I will be sharing with you yung mga city tour na pwedeng gawin dito sa Paris. So, ano ba yung mga pwedeng puntahan? Yung mga monuments, famous landmarks dito sa Paris. So, kung if you're starting your day tour, pwedeng mag-start sa Arc de Triomphe. Ayan. So, pardon my French kasi hindi naman ako masyadong magaling. So, it is found at the end of Champs-Élysées. Okay, so doon siya ngayon. Ang para tong rotonda. Rotonda lang ang peg ng parang 12 avenues yung nag-radiate from it eh. Pero ang maganda, di ba galing nga ako sa Rome, ito pala ay modeled after or inspired by the Arc of Titus. So, bakit ba siya nakatayo dyan in the middle? Kasi, this monument was built in honor of the French soldiers who fought the French Revolution and Napoleonic War. Yan. Tapos, makikita nyo dun yung mga names ng mga soldiers, generals, naka-inscribe sa inner and outer surfaces nitong Arc de Triomphe. Tapos, beneath yung vault lies the tomb of the unknown soldier. So, ano ba ang pinakamagandang angulo? So, pagka ang bus nyo, usually yan magpa-park siya sa gilid. Tatawid kayo from where we park, tumawid pa kami ng 1, 2, 3 para makita yung pinakagitna. Kumbaga magkaka-picture ka, nandun ka sa gitna nung arc. Pero kailangan mabilisan lang to kasi parang ginagawa mo lang yun pagka nag-stop yung kasi free flowing ang traffic nito, hindi naman siya naka-enclose na kagaya ng Stonehenge. Talagang rotonda siya na marami talagang dumadaan ng mga sasakyan. Kaya ingat-ingat lang. Makakakuha din kayo ng magandang litrato. Siguro mga ilang stops from the sa traffic light. Tapos makaka-reveal din kayo isang magandang litrato, di ba? Pero yan, mga buwis buhay. Yan ang mga tao nila, mga buwis buhay na mga pictures. So, ang flow nito, sinasabi ko nga ay iaano ko sa inyo, ito siya. Yung talagang tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy yung flow niya. Yun. Diba much is revealed about Paris, pero according to my favorite tour guide na kasama namin, ito daw ang kanyang masasabi. Also, as you know, the city of Paris is known under the name as the City of Light. Just not to forget to mention this because in the 19th century, it was the first city in the world at the beginning of the 19th century that had street lights in the evening. Of course, it was not electric street lights, but it was candle lights that were illuminating the streets of Paris at the beginning of the 19th century. So when you hear the City of Lights about Paris, now you know why it's called the City of Lights. The next on the list would be Trocadero. Ano ba yung Trocadero? Kasi parang ito yata yung tingin ko kasi na-amaze din ako nung pagpunta namin doon. Parang dito yung magandang view of the Eiffel Tower. So, saan ba nakuha ang word na Trocadero? Trocadero is a fortified Spanish island na na-capture ng mga French dati. So, to commemorate it,
Diyan niya yung pinangalan. Pero ngayon, isa na siyang posh na gardens, tapos marami siyang mga ornamental gardens, tapos may mga clubs din, mga high-end na mga restaurant dyan. Alam mo, syempre, di ba, ang mga titas of Manila is pag nag-travel, mahilig umihi. Secret lang to. Pero, kasi, hindi ko alam kung ngayon lang ba to, pero parang dati may nag-e-exist naman daw na mga WC or toilet dyan. Pero nung nandun kami, parang sarado lahat. So, meron daw dun sa museum, meron daw dun sa may baba nung facing the Trocadero, nandun daw sa Miller, wala naman. Tapos, alam nyo, ang ginawa na lang namin was to enter a restaurant na nag-ask na lang kami na umihi doon. So, gano'n na lang siguro pag kayo talagang need nyo na yung nagawin. Pero maganda tong place at yung vantage point na siya. Na talagang perfectly nakikita yung Eiffel Tower. Diba? So, it's a nice place to visit. Parang ito yung, limawa, sa tour mo, yung gusto niya yung malayuan, ang vista, Trocadero. It's the place to be. Yun. So, after that, nagpunta naman kami. Ito na! Alam niyo pala, itong Paris, you always have to prepare your outfit here. Kasi nga, morning, sobrang lamig. Kasi mas malamig pa sa Baguio. Parang ganun. Yung nginig feels ganun. Tapos, biglang iinit. So, tanggal ka. So, yun nga sabi ko, yung layering is important. So, mag-layer. Tapos, ditanggalin. Tapos, biglang uulan. Kaya kailangan talaga ang umbrella. So, nung on our way to the Louvre Museum, umulan naman, di ba? Talagang, ang isa ko pang, parang ako ngayon, I missed out on, yung, parang kasi may nabibili kasi na parang siyang silicone rubber that you will put on your shoes. Tapos, hindi mababasa yung shoes mo. Diba? Limawa, naka-high-end ka na shoes, diba? Ayaw mo namang magtilamsik-tilamsik, pero you wanna go also somewhere else. So, it's a good investment also na pwede nyo, when you travel a lot. Yan. Especially sa Europe na ano yung sabi ko, para siyang babae na paiba-iba yung utak. Diba? So, nung umulan, nasa likod, ganun yun. May mga pa-umbrella effect pa kasi nga, wala ka naman choice, diba? Kailan mo pa ito gagawin, diba? So, gawin na, talagang, Diyos ko, bayaan mo na magkasakit, diba? Ganyan. So, ayan. So, nagpunta kami doon. Alam mo, ito nga yung sabi ko nga, I'm very thankful na talagang sobrang galing ng aking mga nakuhang tour group. Kasi nga, galing talaga. Kasi kung naiisip ko yung sarili ko on my own na parang maghahanap ako ng, hanapin ka na sa mga luwa, dito ako sa Eiffel, hanapin ko. Toxic, diba? So, tayo kasi, ako sa edad ko, parang, ano ba edad ko? Next topic, please. 50-ish, diba? Sa edad ko na to, parang ayoko na yung hinuhulaan ko pa at nagdi-DIY pa. Sa mga baget siguro na mga yan, yung mga tao, pwede yan kasi nga ano pa kayo, adventurous, pwede kayo, alam niya yan, di ba? So, we depend on them pagka yung mga ganyan, yung mga bagets sa tour group natin. So dapat lang, maganda talaga na, diba, short lang yung time na meron ka. Maganda na meron talagang someone who guides you, diba?
para okay din. Yun. And our next stop is a surprise daw, sabi ng aming tour guide. It's a trip to the perfume museum, isa sa mga perfume museum dito sa Paris. So, ang pangalan niya is Fragonard. Ayan, so to tell you more about it, here's our guide. Eucalyptus, clove, lemons, bergamot, all sorts of ingredients. It all comes from everywhere. You guys, right? The citrus, the different flowers, the different woods, everything comes together in the south of France, city called Grasse. Everything is still made in France. So, kita nyo naman, yung sa museum na yan, i-reveal nila yung kanilang perfume trade. Perfume trade, ayan, tapos how to extract the oils. Dati pala sa hayop kinukuha, musang ba yun ito? Yan. Tapos, pero ngayon, ano na sila, wala nang harm, nakaharm na animal when producing them. O ina-extract, kinukuha na lang from sa iba't ibang bansa ng mga halaman, ganyan. So, to produce yung mga oils. Yung mga, itong sa, ano na to, ang nakakabudol dito na sinabi nila is, yung mga iba daw, perfume, parang 3 hours lang mag-stay, di ba, sa skin. Wala na. Ito raw, 22 to 24 hours bago mawala sa ano. So, parang meron sila rito sinasabi na parang pagka 5 bottles of the same sizes yung kinuha mo, mas mura siya. Mas magiging mura siya para magiging 69 euro or 1,000 din yan. Pero syempre, minsan kailangan mo magpabuti para malaman mo. Kasi naman Paris ito. Talagang yan yung mga ano. Eh ako kasi parang gusto ko ng ano, baby powder na scent na hindi ko pa nakikita hanggang ngayon. Kasi siya. So, meron sila. So, yun ang try ko para tingnan natin kung ano magiging natin. So, yung sinaktan nila nung araw, Asian Pang Civet ba ito? Yung babasa niya. Pero ngayon hindi na. Iba na talaga. Iba na yung kanila. Kinukuha na ng mga essential oils. So, dati na nilalagay pa nga yan sa corset. Nilalagay na mga pagpaakit ba, ganyan. Pero pwede rin siyang bigisinan, kaya ng linin. Ang amoy niya ay parang lola yan. Ayaw na ayaw ng husband ko. Yung lagi ako amoy lola. Wala tayong choice, di ba? You're married to the amoy lola. So, yun lang. Yun yung sumunod namin dun sa aming channel. So, syempre, part of your tour also will have to be, since nasa fashion capital ka, di ba? Shopping, yan. May mas tatalo pa ba sa Lafayette Galleries, di ba? Ito yung comparable to Harrods of London. So, I've been in both. Parehong upscale. Pero, ang Lafayette kasi, yung ganang grand staircase banisters, yan talaga yung kanilang ano, pati yung dome. Ito, tingnan nyo. Ganda, di ba? Para ka nasa church. Pero, dito nyo makikita yung talagang high-end brands. Dior, Chanel, of course, my favorite, Louis Vuitton, tapos, Balenciaga, tapos meron, pero meron din mga ano, hindi lahat top tier. Meron din mga Longchamp, may mga Marc Jacobs din. So, okay din naman
pupuntahan kasi talagang ang ano nila is the department store that never sleeps kasi meron silang online store. So talagang from anywhere in the world pwede kayo mag-order. They give also tax refunds, ganyan. Very helpful. Rather than queuing sa shops na Louis Vuitton, ako I suggest yung sinabi ko dati, Strasbourg at saka ito Gallery Lafayette. May pila, no? Pero mabilis lang naman. Tsaka individually, while you're online, waiting for your turn, a sales associate will approach you to ask you kung ano yung what you have in mind. So what's good about it is that you can tell to them and then they will tell you if it's available or not. Para you can weigh your options if you are going. Do you want to continue with di ba? Pupunta ka, wala naman yung hinahanap mo or baka pwedeng palitan mo na lang yung options yan. So, syempre, pagpila mo ng Louis Vuitton, ano naman yan, mostly naman talaga yan, mga buying clients naman talaga yan. So, nag-offer yan ng mga drinks like water, sparkling, or natural. So, may champagne yan. Offer yan ng mga champagne, ganyan, while you're choosing, while nagpapabudol ka high-end levels. Ayun. And one more tip. Kasi di ba nga marami nga crimes committed, theft, mga ganyan, dito sa Paris. Actually, yung one of the tour guides dito sa ano namin, kasabay lang, hindi naman sa Amore din siya, pero hindi siya sa group namin. Yung isang tour guide doon, naiwan niya lang sandali sa reception yung kanyang purse na nandun lahat, passport, wallet, IDs, I would assume ATMs, diba? Ayun. Kaya yung aming tour guide, si Dian, has to leave earlier para siya yung mag-assist dun sa mga darating naman sa Switzerland. So, nasad kami ng konti, pero slight lang kasi yung shopping naman. The day na siya, mawawala siya. So ayun, ingat-ingat kasi nga ako ay hindi ko siya judge kasi ako parating napapagalitan na lagi nakabukas ang bag ko, iiwan ko kung saan. It's not everyday naman na meron kang husband to remind you na, yung bag mo, iiwan mo na naman. Ako kasi medyo yung utak ko palang minsan pag di ba? Lalo na mga pagoda ka na, di ba? Pagoda cold wave lotion, hindi ka na, parang you lose your, ano yung mga dapat gawin mo, di ba? So, ayun. Tapos, sa Louis Vuitton, you could ask for, for them to pack it. Sabi nila, ako kasi sinabi ko na, I wanted to be packed discreetly. So ngayon, kasi diba the usual na Louis Vuitton na bag is yung orange. So, ang sakit kasi sa mata no? Parang alayo pa lang, alam na mahal yun, diba? Kumbaga parang, iiwasan mo nga, kaya you don't wear, here in Paris, you don't wear talaga yung mga screaming na mga signature unless, kagaya namin, we're with a tour na uncomfortable with, pero ako din pag may pinupuntahan kami na I opt for the lower end na handbags, ganyan, para hindi naman siya masakit sa mata na para magiging kasing target ko. Parang ganyan yung nangyari sa akin sa London. So ayoko na yun maulit. So dapat low-key lang lagi. So ngayon, ang ginawa nila dun sa Louis Vuitton ko, dito nila binalo. Lagyan nila ng Lafayette lang na
bag. Tapos yung Louis Vuitton na bag na binigay pa rin naman nila. Binigay pa rin nila. So, ayan. So, I would like to thank Giselle na my sales associate here in Lafayette. Yan. Sobrang inassist ako. Gave me talaga yung talagang mga pros and cons. And is very honest enough on a lot of, kasi naman you're paying for a big amount of money, so dapat you get your money's worth, diba? So, ayun, yun naman ang mga naging ako. Sobrang happy ako doon. Sobrang happy naman kasi ako talaga dyan sa brand na yan. Kasi most of my bags, 20 plus, 30 plus years, andyan pa siya, diba? Parang hindi ka na rin lugi ko na nga yung magsasawa. Pero alam mo, galing na level. Although here in Europe, specifically Florence, may magaganda rin talaga silang mga brands ng mga leather. Hindi brands. Magaganda ang kanilang leather na hindi siya branded. So, pricey pa rin kasi nga leather. Diba? So, pag sinabi nga daw na totoong leather, may mga flaws yan. Hindi siya perfect. Ganyan. So, maganda rin to own one, diba, na mga ganyan. Tapos, when doing your shopping also, make sure lang na you stick to your kasi kung minsan, diba, parang lumo. So after that, we went back to the hotel. And then, syempre yung mga bagets ko, mga gents ko, mga friends, diba? Sabi namin, we have to see the Eiffel Tower at night. The first batch of the gents that went there were lucky enough. Kasi ganito yan. Ang sun ay nagsiset dito sa Paris, kagaya last night, mga around 10 p.m. As in, maliwanag, diba? So, nag-set lang siya ng 10 p.m. So, ang first niya ngayon na blink-blink ay 11. So, parang kung halimbawa, nag-sunset ng earlier, basta every hour lang yan, hanggang 11 o'clock wala nang ilaw. Parang last show na yun, tapos hanggang 12 lang open na ng ilaw, hanggang 12 lang, tapos yun. Tapos, it's a fun place, yung parang, nung una, iniisip ko, parang sabi ko, baduy naman, ba't nagkaroon ng mga strobe lights? Hindi naman pala strobe lights, mga papaganyan, patwiggle-twiggle. So, Eiffel Tower will always be memorable to me whenever I will see the Olympic rings on it. Kasi it was the time I was there. So, it's very memorable. Kasi nga, meron siyang rings doon, diba? Na hindi naman, we don't see every day. So, ayan. So, ganda rin. Tsaka yung vibe doon, very, masaya. Parang fiesta, ganyan. Ayan na siya! I love Paris! So, meron din dun, mahirap kunan kasi ang dilim nga eh. So, meron doon may mga photographers for hire, mga 10 euros. So, that's around 670. So, yun ang mga. Tapos, may mga street food, ganyan, like crepes and sausages, chicken kebabs, mga ganyan, mga meron. Nung time na nandun kami, sabi ng aking European friend, marami raw. Pero this time kasi, nung nandun kami, ang konti lang talaga. Hindi siya madami. So, you prepare around another
8 to 12 euros to eat street foods in Europe. Kaloka, di ba? So, yun. And then, we just took ang app na usually use nila is Uber. So, syempre, nakikiride-ride lang kami sa mga, namin dito, mga friends namin na mga Gen Z na merong mga Uber app. Ayan. Kasi meron kaming na-meet dito na friend namin, si Ella. She's from Perth. Tsaka si Vanessa, yung kanyang anak. And may son pa siya na isa na naiwan naman. Hindi namin kasama. So, we shared a ride. Diba, sabihin kung ilan ng passenger. So, you divided equally amongst yourselves para you also make depend, diba? Kahit naman you're in Paris, dapat pa rin, very practical pa rin yung lahat ng yun. So, ito yung mga happy namin sa night in Paris namin. So, thank you everyone. See you on my next vlog. Bye! Merci.